وأصحابه ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين. اللهم تب علينا واغفر لنا وبارك لنا في اجتماعنا هذا اليوم إنك أنت التواب الرحيم ولك الشكر ولك الحمد دائما وأبدا. Mga kapatid sa pananampalataya, mula sa ikabuturan ng aking puso, hindi ko kayo lahat kilala, pero parang kilala kayo ng puso ko. Hindi ko alam ba't ganun talaga. Marahil siguro dahil ang mga Muslim ang silang tunay na magkakapatiran. Kilala mo siya at hindi, pero pag yan ay mananampalataya sa Allah, iisa lang ang nararamdaman ng mga Muslim. Sila rin yung mga magkikita-kita, magkakasama-sama sa araw ng paghuhukom. Kaya ako ay tunay na nagagalak na sa buhay ko, hindi pa ako nabawian ng buhay, nagkita-kita tayo. Kanina narinig ko yung brother dyan, akala ko matangkad siya, lit-lit pala niya. Okay lang yun bro, nilibak mo ako harap-harapan. Gusto ko yung ganun. So ngayon nakita mo ng personal bro. Alhamdulillah lahat tayo maliliit. Alhamdulillah. Saan? Mashallah. Tignan mo, liit lang mo doon. No? What a small world. Kayong Marco Polo pala yun? Mashallah. Kala ko yung Apollo 11. So mga kapatid, wallahi sa totoo lang ako'y nagagalak dahil minsan nakikita ko lang itong Alfanar, naririnig ko. Nakikita ko, nagla-live at ng mga video ni kapatid natin na si Musa Formal. At sabi ko, yung pagtuturo ni Musa, formal, sana maging formal na makadayo ako. At ito na nga, nandito na tayo ngayon sa inyo, sa harap-harap ninyo ngayon. Napakalaking biyaya sa atin lahat. Bilang isang Muslim, palagay nyo, ano yung pinakamalaking biyaya sa atin ng Allah? Gusto ko muna malaman dito yung mga taga-Luzon. Sino ang mga taga-Luzon? Konti lang ang mga taga-Luzon, ha? Musa, taga-Luzon ka? Saan doon? Sa Caloocan yung Cebu. Caloocan. Sa'yo ang Caloocan, sa akin ang Quiapo. Kami talaga yung mga batang Quiapo. Lumaki kami ng Quiapo. Taga-Bisayas. Sino tayong mga taga-Bisayas dire? Mujud. Bisaya de Egabay. Asa ka man dito sa Atua? Sa? Asa dito? Hindi, imong ngalan. Said. Ha? Bigari pala. Bigari, hindi Asli. Mindanao, pero Bisaya ka na hindi eksperto magsultig Bisaya. Gamay. Mindanao. Sino taga Mindanao? Masya Allah. Luzon, Bisaya at Mindanao. Mga kapatid, napakalaking biyaya sa atin ng Allah ay tayo ay magabayan ng Islam. Mark my word, the only thing that will left, that will bring you joy, your real wealth, is the guidance of Allah. Wallahi, that's true. Most of the scholars, ito ang sinasabi nila. Ang yaman mo, pera, estado sa buhay, pamilya, kaalaman, aluman ng lahat meron tayo, panandalian lamang ito. Iiwan nila tayo o kusang tayo ang iiwan. Ganun lang naman ang mundo eh. Iiwan mo kung anong napala mo or siya mismo iiwan sa'yo. Dahil walang forever. Lahat may tinakdang oras na maghihiwalay. Pero panatili natin mga kapatid na wala at hindi mawala sa atin ang Islam. Lianna hada huwa ahammu shay. A'adhamul wa akbaru ni'ma al-Islam. Alladhi hadahu Allah lil insan. Lianna laysa kullu wahid yahdihi Allah. Hindi lahat ng tao ay ginagabayan ng Allah.
Siguro kung may gagabayan sa Islam, palagay nyo, sino? Sa mga kamag-anak ni Propeta Muhammad. Palagay nyo, mga kapatid. Sino sa palagay nyo sa mga kamag-anak ni Propeta Muhammad na dapat deserving na magabayan? Palagay mo, uncle niya. Bakit? Dahil ang uncle niya, nasusubaybayan niya si Propeta ang mga nangyayari sa kanya. Ang mga mirakulo na nangyayari sa kanya. Naniniwala din na Propeta yan. Pero sa Islam, hindi pumasok sa kanyang puso ang Islam. Innaka la tahdi man ahbabta, walakin Allah yahdi man yasha. Hindi kung ano ang naisin mo, Muhammad, ay magagabayan. Ngunit kung sino ang gagabayan at nanaisin ng Allah. Si kanyang tiyuhin, si Abu Talib, pinakamamahal ni Propeta Muhammad, nag-aruga sa kanya, binantayan, isinangla ang buhay, kinatatakutan minsan si Muhammad, pinoprotektahan dahil nandyan ang kanyang tiyuhin, hanggang sa huling hantungan ng kanyang buhay, hindi nagabayan. Tanungin mo kaya sarili mo, bro, bakit ka nagabayan? Because there's only one reason why Allah guided you. Know then that Allah loves you. Walay totoo yan, bro. Mahal ka ng Allah, lalo na kung alamin mo ang sarili mo, natuto kang nagmamahal sa Islam. Natuto kang nagmamahal sa Allah. Kasi alam natin sarili natin. Alam natin kung tayo'y pumasok lang na, kunyari lang, nis-nis o totoo. Pero pag namanmanan mo na totoo ang discovery mo sa pagmamahal mo sa Islam, na hindi mo ipagpapalit ang lahat, mawala ang lahat, huwag lang mawala ang Islam. Batid nyo ba si Abdurrahman ibn Auf? Isa siya sa mga tanyag na kilala ng mga sahaba. Isa siya sa pinakamayaman na sahaba ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minsan dumating siya sa Madina. Dinadagsa ng mga tao. Anong meron kay Abdurrahman bin Auf? Nagkakagulo ang mga tao. Pag dumarating siya, li'annahu huwa kana tajiran kabiran fi ahli. Dahil isa siya sa mayaman. Kilala na tanyag na mayaman ng mga sahaba. Nung dumating isang araw sa Madina, dinagsa ng tao, nagkagulo, sinubaybayan, maraming pumunta dahil sa mga paninda niya. Narinig ni Aisha, na asawa ni Propeta Muhammad. Ano nga ba ika? Ano ba ito? Anong nangyayari? Pinagkakaguluhan po si Abdurrahman bin Auf. Galing sa malayong lugar, sa Makkah, tapos ito, daming mga paninda niya. Normally, ang tao, kung saan yung may sale, doon tayo marami. Dito, sa Qatar, Saudi Arabia, sa amin nga, sa Marawi, pag nag-sale doon yung isang grocery, saksakan ng dami ng tao, nagtutulakan pa, nag-aaway-away pa. Tapos ang bibilin lang, 50 pesos, 100, sibuyas, or ano, mga gamit lang bro, kakainin, itatapon, maluluma din, pero nag-aaway-away. Grabe pala pag-awayan ng tao ang mga paninda, kung sino, ano yung may sale. Si Abdurrahman, sa time na yun, pinagkaguluhan siya. Pumunta yung maraming tao. Nung napunta siya at nakarating, sabi nila, narinig ni Aisha. Dito ako nalulungkot at kinatatakutan ko na mangyari kay Abdurrahman ibn Auf. Ano yun niya, Aisha? Kinatatakutan ko sa kanya na siya ay mapangibabaw niya at mahalin niya at ma-fit na siya ng dunya. Dahil sa yaman na ipinagkaloob ng Allah sa kanya. Kinatatakutan ko yan sa kanya. Kasama siya at mahal na matalik na kaibigan ni Propeta Muhammad. Narinig yun ni Abdurrahman ibn Auf. Abdurrahman, hindi mo ba alam na si Aisha na asawa ni Propeta ay kinatatakutan daw niya na baka yughalibuka dunya. Baka mapangibabaw mo ang mundo, mahalin mo ang mundo dahil sa biyaya ng pera ng ipinagkaloob sa'yo ng Allah. Nung narinig ni Abdurrahman ibn Auf, maiyak-iyak. Sinabi yan ni Aisha. Umiyak si Abdurrahman ibn Auf, mga kapatid, anong ginawa niya? Yung lahat ng mga paninda niya,
kinabukasan, hinati-hati sa mga tao sa Madina. Wala siyang tinira sa kanya. Allahu Akbar. Sana all. Kung itatanong ko yun sa sarili ko, sabi ko, baka hindi ko yun kakayanin. Kasi bisag kayanin ko to, dili mo sugot si misis. Baka naman iatag ni mo tanan. May mga anak ka. Di ba bro? Pero si Abdurrahman, lahat niya ibinigay. Nung naibigay niya lahat bro, ipinabalita kay Aisha. At nung narinig ni Aisha, radiyallahu an, maiyak-iyak. Maiyak-iyak si Aisha. Na natutuwa. Sabi niya, ginawa yun ni Abdurrahman, yung mga paninda niya, ipinamigay niya. Sabi niya, oo Aisha. Sabi ni Aisha, ito pala ang dahilan kung bakit sinaksihan ni Propeta Muhammad na si Abdurrahman ay isa sa mga 10 kalalakihan na papasok sa paraiso. Iniwan ng mundo, kapalitang akhira. Ikaw na Muslim, ako na Muslim ngayon bro, tanungin natin sarili natin. Mundo o akhira? Saan tayo doon? Alhamdulillah, we are Muslims in our life should be balanced. Kasi hindi rin natin pwede iwan ng mundo lahat. Dito ang daan, patungo ng paraiso. Dito rin ang daan, patungo sa impyerno. So, nasa atin yan. Kaya ang Muslim, وَجَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. Nilikha namin kayo, na kayo ay nandoon sa pamayanan, na nandoon kayo sa gitna. Hindi sobra, hindi naglalabis, hindi kulang. So, yun ang Muslim. Balanse tayo. Kaya sa totoo lang mga kapatid, kayo na mga taga-Qatar na nag-aaral dito sa Al-Fanar o sa mga iba pang Islamic Center, sa mga nanonood ngayon, kahit saan ka man sa mundo, ano man ang trabaho mo, estado mo sa buhay, huwag na huwag niyong kalimutan na mag-alay sa buhay niyo na mag-aral sa aralin sa Islam. Salam. Dahil ito ang tanging yaman at kaligtasan ninyo. Hindi pwede natin sambahin ang Allah na ayon sa kagustuhan natin. Kailangan may ilm. Ilmul basira. Di ba? Palagay nyo, ba't tayo nag-aaral sa Islam? Bro. Kana siya Bisaya. Basta Bisaya, okay lang. Talabul ilmi, farida ala kulli muslimin wa muslima. Kada di ay bay, maayon na siya. Sige, surong, basta mga Bisaya. Bakit tayo nag-aaral? Dahil daw ang pag-aaral sa kaalaman ay ipinagutos sa mga kalalakihan at mga kababayan. Sige, iba pang sagot. Meron pa ba? Ha? Bakit ka nag-aaral? Sige nga, personal. Tanong ko sa bro, ikaw, bakit ka nag-aaral? Tama, di ba? Oh. Bakit ka nag-aaral sa Islam? Para mapalawak ang kaalaman. Para mapalawak ang kaalaman. Bago pa ako. At saka? Bago pa ako. Gusto kong Mashallah, bago. Natuto ako sa mga bago. Bagong pasok sa Islam. Huwag tayo maging ningaskugon. Mag-aral, bro. Wallahi, totoo yan. Sa mga bago pasok sa Islam, sa mga dati ng mga Muslim, ang pag-aaral sa Islam ay wajib at kailangan. Sa totoo lang, hindi nyo tunay na malalasap ang tamis ng pananampalataya at ang kagandahan ng Islam kung wala tayong sapat na kaalaman. Para mapalawak ang kaalaman ko, dahil ito'y pinag-uutos, alam ko na yun, gisulti na ni Munabay. Dirita, dire. Dito sa likod, bro, bakit tayo nag-aaral sa Islam? Sige daw. Bakit? Ikaw, bro, sinabi mo na akong pandak ako eh. So okay lang, nandito ako ngayon. Para makita mo ako ngayon ng parehas tayo. Bakit tayo nag-aaral sa Islam? para hindi maging mangmang. MashaAllah, very good. Magtataas ang antas ng iyong ibadat. MashaAllah. Pag ito ay lahat
Masya Allah. Very good. Para hindi tayo magimangmang, para tumaas ang kaalaman natin at para magpursigi ng paggawa ng ibadah. Siyempre naman bro, kasi paano ka nga nagsumasamba sa Allah kung wala ka namang kaalaman? So bakit ka sumasamba sa Allah? So, dahil sa dami ng alam mo sa Islam, ginagawa mo yun, di ba? Kaya sa totoo lang, tayo na nag-aaral, dapat din, sabi nila, al-ilmu bila amal kasajaratin bila thamarin. What does it mean? Ano ibig sabihin nun? Request pa more. Okay lang, bay. Wala yung samok na siya, bay. Al-ilmu bila amalin kasajaratin bila thamarin. It is not hadith of the Prophet, but very meaningful. Nakasabihan ng mga Arabo. Ano ibig sabihin nun, bro? Ha? Bro, sorry na ganito ako ang ginagawa ko. Parang close na close ko kayo. Hindi ko alam. Ba't gano'n? Tumatayo na ako, bro. Kung baka sabihin mo, Musa, sabihin mo, ang kapal naman ng mukha nito ni Ustad na bago-bago lang nandito sa Alfanar, tapos tumatayo na sa mga estudyante kasi malapit kayo dito sa akin, bro. Yan ang mga Muslim. So sige, huwag niyo isipin na maliit yun, mayabang, hindi yun. Alam ng Allah kung anong nasa puso natin. So bakit tayo nag-aaral? Yung tanong ko kanina. Ano yung tanong ko kanina? Ano ibig sabihin niya? Hindi pa yan uminom ng kape, bro. Nagpa-fasting pa yan. Masya Allah. Bro, anong ibig sabihin nun? Of course, somebody knows. Someone is foreigner here. You're not foreigner, bro. Nos, masya Allah. Okay, so ano ibig sabihin nun? Dapat may Arabic class kayo, di ba? Oh, okay lang yan. Kasi hindi naman ano. So ano ibig sabihin nun? Ang volunteer. Gusto ko volunteer. Saan makikita ang mga sundalo ng Islam? Maski mali, importante lumalaban. Matumba, mahulog, mahiga, unsa, laban. Ano, bro? Ilmu bila amalin kasajaratin bila thamarin. Samar. Huwag mo yan tignan sa Google, bro. Ayaw mo na siya makita sa Google. Mahirapan ka dyan. Mayroon ng volunteer. Si Khalaf, Masya Allah, Ibrahim. Yan, pakinggan natin si Ibrahim. Masya Allah, takbir. Kailangan nandito siya, bro. Halika dito ka sa harap. Oh, Masya Allah. Nandito yan, si Ibrahim. Mahal natin yan, si Ibrahim. Ibrahim, pakisabi sa kanila, ano daw ibig sabihin nun? Ang kaalaman na walang gawa ay parang puno na walang prutas. Walang bunga. Correct. Jazakallah khairan. Puno, maganda. Nagigilyo kang tignan. Pero walang naidudulot na kabutihan sa mga tao. Dahil walang bunga. Ang doon lang yun. Parang buhay na parang patay. Correct. Kaalaman mo sa Islam o ang mga taong maalam, kung hindi rin ito pinapakinabangan, ano ang sense? Sim-sim, sawa-sawa. Di ba? Ay, hindi uso sa inyo dito, sim-sim, sawa-sawa. Ha? Sa inyo, sim-sim lang. Sa amin doon, may sawa-sawa pa eh. Kasi meron kaming card na sawa-sawa. So, yun. Pinagtatawanan ako ng mga estudyante ko, yan, si Ustad, sim-sim, sawa-sawa yan. Pag nagturo yan, may... Ano? Ano? Yung parang walang saysay. Kalamparik. Mashallah. Kalam farik. Dito yan sa Qatar. Sa amin dun sa Saudi, mafifaida. Di ba? Sim-sim. Parehas lang yun. Mga kapatid sa Islam, bakit nga ba tayo nag-aaral sa Islam? Bukod sa sagot ng mga kapatid natin. Dito, sa likod. Yes. Dito, kapatid natin. Tiga sa atin. Bisaya ni siya. Leyte. Apit dito sa San Juanico Bridge. Lagpas. Ano pangalan mo, bro? Leonard. Gusto natin. Kumustahin siya, Leonard. Leonard, kumusta ka, bro? Taga Leyte? Anong kaso mo? Ha? Okay, mabigla. Kaso lang naman tinatanong eh. Bro, anong sagot mo? Para makilala si Allah at
Wow, narinig ko yung akida. For Musa Formal, you should have to focus with the akida, especially to the new. Tingnan mo yan. Maganda yun para mapalawak ang kaalaman, madagdagan, at maalam ng todo ang tungkol sa akida. Inshallah, akida ang pinaka-importante sa atin. Dahil walang saysay din ang kaalaman, dahil ang akida ang siyang foundation. Yung sagot niya, sagot nito, at sagot mo, halos magpipinsan-pinsan, igagaw naman na sila. Igagaw kasi para maalam ko, di ba? Tapos para makilala ko sambay ng Allah, mabuti. So, same. All the same. I want something new. Yes. Oh, mashallah si bro. Tiga saka sa atin, bro. Oh, Zamboanga. Mashallah. Anong pangalan mo? Ibrahim. Kapatid Ibrahim. Bakit tayo nag-aaral? Islam. Para sa akin is, ito yung way para magkalat ng mensahe about sa Islam. Kasi may mga kakilala ko na iba yung tingin nila sa Islam. Iba yung basehan nila sa tao. Kaya ito yung gusto kong alamin na mag-aaral sa Islam. Isa pa rin gusto kong tibayin ng aking iman at saka magkalat ng kung anong meron sa loob ng Islam sa mga hindi nakakaalam. Para ipalaganap ang Islam, isa buhay ito. Okay. Alhamdulillah. Wala na? Mayroon pa? Bro, mashallah, si kapatid na Ibrahim. Tama? Ibrahim din, di ba? Mashallah, ang daming Ibrahim dito. Mashallah. Kapatid Ibrahim, ano? Para palawakin yung palaman ng Islam, tapos yung akida natin, hindi tayo maligaw sa pagkaroon tayo ng Islam. At isa yung sa dahilan na para tayo makapasok sa paraiso. Allahu Akbar. Mashallah. Mapalawak ang kaalaman, akida at daan tungo sa paraiso. Alam nyo, sa totoo lang, daan tungo sa paraiso, itong paghahanap ng kaalaman. Patid nyo ba, sabi ni Propeta Muhammad, Man kharaja fi baytihi wa huwa yatlubul ilma fahuwa fi sabilillah. Ang sinumang lumabas doon sa kanyang bahay, patungo sa lugar na kung saan siya ay mag-aaral ng kaalaman sa Islam, siya ay daan na patungo sa paraiso. The way to paradise, bro, is a place where you gather together to listen and to know, discover something about Islam. Because Islam, it is mandatory to every Muslim. Lahat pa rin pare-parehas. Igagaw, isang pamilya, palibasa kayo mga kapuso at kapamilya. Ngayon, kung titignan ninyo, yung sagot na pinaka-main na lahat yan tama, actually, ang sagot ninyo. Pero nasabi ko na yung sagot kanina kung bakit tayo nag-aaral. Kung bakit tayo nag-aaral ng Islam. Bakit mahalaga at bakit. Nasabi ko yun. Sagot na yun. Pero, aywan ko, ba't hindi nyo naalala? Palibasa, nagpa-fasting kayo. Hindi naman ito pwede i-renew ulit itong video ni Musa. Di ba? Mga kapatid, nag-aaral tayo sa kaalaman. Lahat ng sagot niyo tama. Dagdag doon dahil hindi gusto ni Allah na sambahin siya na wala tayong kaalaman. Bakit? Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Iqra, magbasa ka. Unang talata na ibinaba kay Propeta Muhammad, mag-aral ka. Manaliksik ka. Yarfa'illahu ladina amanu minkum waladina utul ilma darajat. Allah will raise the ranks of those of you who believe in the oneness of Allah and those who possesses knowledge in Islam. Simply as that. Mashallah. Bro, kumusta? So, ganun kahalaga, bro. Hindi natin pwede sambahin ng Allah na wala tayong kaalaman. Kailangan mayroon tayong sapat na kaalaman para sambahin ng Allah. Dahil ang relihiyong Islam, hindi ito relihiyon na kuro-kuro, opinyon, o emosyon. Hindi. O dalilul akli. La. Al-Islam wal-Aqida, tawqifiyah. Ang Islam, ang mga ritual at ang pananampalataya, tawqifiyah. Nuqaddim an-naql badalan min al-aql. Ipapauna natin, ipapangibabaw natin, mauuna ang nakasakasulatan sa kitab ng Quran, sa salita ng Allah, at ang sunan ni Propeta Muhammad bago ang utak.
You don't need to ask, why, no, why. Gawin mo. Kung Muslim ka, al-Islam wal istislamu lillah. Hindi ba? Total surrender in submission, in obedience to the Almighty Allah. Nothing else. Dito nga sa Pilipinas, sa mga sundalo, sir, obey first before complain. Oh, di ba? Sa Islam, bro, yun. Pagtalima, pagsunod. Hindi emosyon. Kaya kung bakit tayo nag-aaral sa Islam, dahil ito ay gusto ng Allah na sambahin siya na naaayon sa tama, naayon sa kaalaman, na ipinag-iwanan sa atin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Unang talata na bumabasa sa Quran ay ang Iqra, magbasa ka. At mga kapatid, wallahi sa totoo lang, dito daw sa mundo, may paraiso. I don't know if you agree with me, but these are some sayings of the scholars. And I agree with them. And that's true. And nothing but the truth. Bro, tama ba? Hindi. Meron? Paano ka maniniwala na may paraiso dito? Paglabas mo dyan, lagay mga pitna dyan sa gawas. Makita mo, iba-ibang kulay ng mga bulaklak. Tapos fitna, makalimot ka. Paano masasabi na may paraiso? Oh. Palagay nyo. Meron, wala? Oh. Paraiso po para sa hindi mananampalataya. Hindi yung paraiso ng mananampalataya na pupunta doon sa paraluman, doon sa kuan, bisag asa nag-ato, dili to, dili siya. Ibig sabihin yung paraiso na, alam mo yun, you feel tranquility and peace of mind in paradise. Walahum jannatan. Sige. Hindi, ito lang. Gusto ko tanong to 10 minutes pa? Okay na? Okay, after 10 minutes. Para mabigay natin sa kanila. Itanong natin sa inyo, lahat, sa madlang people. Itaas lang ang kamay, yung agree. At itaas ang kamay yung hindi agree. Sinong mag-agree na dito daw sa mundo ay may paraiso? Itaas ang kamay. 1, 2, 3, 4. Uy, dumadami na. Dumadami na isa, ha? Kasi tinas mo yung kamay mo eh. Dapat hindi ka muna kasama dyan. Ha? Sino? 3, 4, 5. Sigurado ka ba? Sigurado ako. Paano yung sinasabi nila dito daw sa mundo kalaboso ng mga mananampalataya? Paano mo sasabihin yung mga mananampalataya na meron sila ditong paraiso sa mundo samantalang ito daw ay kalaboso? Diba? Oh, anong sagot mo doon? Lagot ka, sumagot ka ng oo. Patunayan mo ngayon. Sige. Palagay ko, Ustad, yung paraiso, yung kung ano mo yung Islam, sa buhay mo, parang ano na rin siya, parang sa paraiso. Masya Allah, takbir! Tumpak bro, yan ang sabi ng mga pantas. Dito sa mundo, may paraiso ang mga mananampalataya sa pamamagitan ng pagsasagawa, pagsasakilos, pagsasabuhay ng Islam, at lalo na kung nandoon sila sa mga lugar na kung saan pinag-uusapan ng Islam. Idha maradtum bi rawdatil janna farta'u, yaqulu sallallahu alaihi wasallam. Pag kayo ay napadaan sa isang lugar na hardin sa paraiso sa mundo, magpahinga kayo. Wallahi mga kapatid, manmanan ninyo. Hindi ba nakakapagpahinga pag nandirito tayo sa lugar ng pag-aaral sa Islam? Nawala ang mga problema mo. Dahil para mong nararamdaman ang kamatayan at araw ng paghukom at habag ng Allah. Lianna fi mithli hadal makan, yatanazalu haula'il malaika. Mga anghel ng Allah ay bumababa at pinag-uutusan ng Allah, hanapin ng mga taong ito na nagtitipon-tipon para lang sa Allah. Ba't ka nandito? For Allah. Wallahi mga kapatid, hindi natin nakikita ang mga anghel ng Allah. Pero ito ang hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na totoo at walang pangkasinungalingan na ang lugar na ito pinakamalugod sa Allah. Magsabi ka ng pagtitipon ng mga prime minister, ng mga king, presidente, bisag kinsay, nagtipon-tipon dito sa mundo. Pero kung wala, bidhikrillah, alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidhikrillah. Ala bidhikrillahi tatma'inul qulub. Sila yaong mga mananampalataya sa Allah, na nag-aala-ala sa Allah. Hindi ba ang pag-aala-ala sa Allah ang siyang nagbibigay ng kapanatagan, katiwasayan, katahimikan ng puso?
Puso, bro. Ang mundo, maski gaano ka kayaman, gaano ka ka-influensya, maski gaano ang estado mo, pero kung walang katahimikan sa buhay mo, huwag mo sabihin sa akin na mayaman ka. And that is why, and they say that money cannot buy happiness. Pag walang, ano ba yun? Ang pera daw, ang kasayahan, hindi nabibili ng kwarta. Di ba? Tama yun? Hindi lahat ng kasiyahan nabibili ng pera. Tama? Pero, bakit naman, pag wala kang pera, init ang ulo mo. Malungkot ka. Ikaw bro, pag wala kang pera, malungkot? Ha? Personal na yan, Ustad. Hindi, okay lang. Lahat naman tayo dumaan minsan, wala pera, walang kwarta. Minsan nga, yung kaibigan mo, bro, punta tayo doon, kain tayo doon. Tapos, kala mo ikaw mag-aabuno. Tapos yun pala, yung wallet mo, wala. Hinahantay mo pala na siya magbubukas ng maglilibre, no? So, di ba? Mga kapatid, sa Islam, wallahi ako'y nagagalak at nakita ko kayo. Mahal ko kayo sa Islam. Inihiling ko sa Allah na tipunin tayo sa kanyang paraiso. Sa katulad ng pagtitipon natin ngayon. Ang matagal ko na inaasam na makadayo dito sa Riyadh, dito sa Qatar. Alhamdulillah natupad na at lalo na dito sa buwan ng Ramadan. Mashallah. Buwan ng Ramadan, mga kapatid, na kung saan napakapalad ng bawat isa sa atin na naabutan natin ng Ramadan. Dahil kung ang mga patay ngayon ay magigising at ihilingin nila, Ya Allah, mabuhay man lang kami at makapag-ayuno sa buwan ng Ramadan. Maabutan namin ang buwan ng Ramadan na kung saan ang ating mga dalangin, ang ating mga dua ay sinasagot at dirinindig ng Allah. Ang ating mga hiling sinasagot at ibinibigay ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pinapatawad tayo sa ating mga kasalanan. Kaya ang buwan na ito, mga kapatid, oras ng pagbabago, pagbabalik loob sa Allah subhanahu wa ta'ala, mag-aral, manaliksik, piliin ang mga tunay na kaibigan na sila yaong magbibigay sa iyo ng kabutihan mo. Dito sa mundo, lalong-lalo na sa araw ng paghukom. Wallahi mga kapatid, kung ano ka ngayon, kung bakit ka naging ganito ngayon, minsan may influensya ang kaibigan mo. Kaya si Propeta sallallahu alaihi wasallam, sinabi niya sa kanyang mga kasamahan na almar'u ala dini khalili, falyandur ahadukum mayukhalil. Ang tao ay kung sino yung kanyang kinakasama. At dapat, sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hanapin ninyo, tignan ninyo kung sino at piliin nyo yung mga mabubuting kaibigan na magtuturo ng kabutihan, magpapaalala sa inyo sa Allah sa araw ng paghukom dahil ang mundong ito, ang lahat ng ito lilisanin natin. Sinasabi ko kanina, nung una pa lang, mawala ang lahat, huwag lang mawala sa atin ang Islam, bro. Yan ang pinakamalaking biyaya sa iyo ng Allah. Hindi lahat ng tao binibigyan ng gabay. فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ. Kung sino ang bibigyan ng Allah ng gabay, ipapaunawa sa kanyang puso at tatanggapin ng Islam na walang pagdududa. Mawala ang lahat dahil lahat yan mawawala, ang Islam panatilihin natin. Kaya palagay nyo mga kapatid, sa ating mga dua, dito na tayo magtatapos dahil alam natin, kailangan natin mag-break ng fast. Ano yung palagay nyo sa ating mga panalangin na dapat natin ipinapanalangin? Personal na yan, Ustad. Ako, minsan, baka sikreto, sabi ko, Ya Allah, sana makapagduwaya ako kasi maganda rin. Uy, nakalive ba tayo, bro? Cut yun, ha? Cut. Palagay nyo, ano yung dua na hinihiling lagi na palagian ni Propeta Muhammad? Na pinakamabuting dua na lagi niyang hinihiling. Ha? Allahumma inni as'aluka husnal khatimah. Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Takbir! Kapatid na Yusuf. Masya Allah, itong kapatid natin. Tignan mo, wallahi. Kana siya Bisaya. Sige, bisag kuan. Sultig-sulti lang. Maayo na siya. Allahumma inni as'aluka husnal khatimah. Ya muqalibal qulub. Ya musarrifal qulub. Sarrif qulubana ala dinik wala ta'atik. Wallahi,
That is the best dua of the Prophet Muhammad. Tinanong si Aisha, ano yung palagian na hinihiling ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Propeta na yun, ha? Anong sinasabi niya? Ikaw na aming Panginoon na siyang may pangahawakan sa aming mga puso, panatili ng aking puso na laging manatili na mananampalataya sa iyo at gumagawa ng maraming kabutihan. Dahil ang puso nababago. Dahil bro, hindi natin pangahawakan ng ating mga puso. Minsan nagbabago. Minsan humihina ang pananampalataya. Pag humihina ang pananampalataya ninyo, lumapit kayo dun sa mga taong maalam, mga ustad, mga kaibigan nyo na nagpapaalala sa iyo sa Allah. Humihina yan dahil minsan sa mga kaibigan na ambot unsay ilang gisulti sa imo. Magtudlo doon, dito. Totoo yan, bro. Oh, meron pa, mashallah. Alam mo, bro, dapat may ha? Sige, bro, ano yan? Ano ba yung pangalan mo? Uthman sa... Oh, si Uthman, bagay na bagay sa kanya yung ano niya. Uthman. Sabi doon yung map na Rabbi habli min ladunka duriyatan sa inakasami udtuan. Allahu Rabbana Akbar. atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban. Ustad, mashallah, tinuturo mo sa kanila talagang tugos sa puso, ha? Tugos sa puso nito, brother na ito, mashallah, oh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ito yung sinasabi, bro, na sana all. Lahat ganyan. Correct yan, bro. Mashallah, Uthman. Jazakallah khairan. taibatan inakasami udtuan. Nakanta sa miyo udwa. Mashallah, mashallah. Wallahi, sa totoo lang, kung ako ay estudyante na katulad mo, ikaw ang lagi kong magtabi sa iyo. Bye. Oh, kasi alam mo, nainganyo ka kung sino yung lagi mong kasama. Nainganyo ka niya sa pag-aaral. So mga kapatid, inshallah, may mga program pa siguro tayo bukas sa isang araw habang nandito pa tayo. Inshallah, magsama-sama tayo para sa ikalulugod ng Allah. At itong mga ganitong oras, tinatanggap ng Allah ang ating mga panalangin. At patawarin tayo ng Allah sa ating mga kasalanan, tanggapin tayo sa kanyang paraiso, at tipunin tayo sa katulad ng pagtitipon nito. Muli, mula sa ikabuturan ng aking puso, ako'y nagpapasalamat una sa lahat, sa Allah, subhanahu wa ta'ala, sa lahat ng mga biyaya na hindi mabilang-bilang na ipinapagkaloob sa atin. Mga kapatid, pakatandaan, huwag lang natin tignan na biyaya na nagpapasalamat tayo sa Allah dahil binigyan ka ng kotse, pera, 2, 3 asawa, maraming anak o anuman. Hindi yan. Isa lang yan sa mga biyaya. Isipin mo na pinakamalaking biyaya sa iyo ng Allah ang Islam. Pangalawa, ikaw ay malusog na nakakarating sa lugar na mga ganito. At may oras na inaalay mo sa ganito. Ilang tao sa mundo na mga Muslim na napagkaitan ng kanilang oras na hindi nakakadayo sa lugar na sinabi ni Propeta Muhammad na pag kayo ay napadaan sa hardin ng paraiso sa mundo, kayo ay magpahinga. Dito yun. Where are some of our brothers? Where are they? Huwag tayong maging judgmental, pero ang punto natin dito mga kapatid, magpasalamat ka at pinabilang ka ng Allah doon sa lugar na lagi nandito. Nagpapasalamat ako sa Allah at sa Islamic Center ng Sulay, kay Ibrahim, kay Musa, lahat kayo dito nang nag-sponsor dito at nakita-kita tayo. Nagpapasting ako talaga, bro, no? Astaghfirullah. Sulay Sulay pala talaga yun? Hindi, wag na. Sige. Nagpapasalamat ako sa Al-Fanar Islamic Center, sa Abdullah bin Zaid, na tayo sila ang naging dahilan para tayo ay nagkakita-kita kahit papaano minsay sa ating buhay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.